Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-65 na kabanata. Ang ipinagmamalaki ni Lisa, na kasintahan ng kanyang anak. Nang makarating sila Darren sa Sunset Restaurant, ay sobrang daming tao dito. Punong-puno ito, at walang lamesa na bakante. Mahigit sa 10 customer ang nakaupo, at naghihintay. Mukhang mga kalahating oras pa sila maghihintay para makakuha ng lamesa. Pupunta ako sa manager, at susubukan kong magbayad ng $500 para ikuha tayo ng lamesa. Wika ni Lisa. Ayaw na niya maghintay pa ng matagal. Nagugutom na siya. At isa siyang importanteng tao sa kanilang lugar. Hindi niya inaasahan na paghihintayin siya dito. Ma'am, maghintay lang tayo. Wika ni Donna. Ang Sunset Restaurant ay kilalang sikat sa New York, at mahirap talaga makakuha ng lamesa dito. Si Lisa ay hindi nakinig sa kanyang anak. Dahil sa kanyang reputasyon, sa pagiging mahusay magsalita, umaasa siya na makakaya niya, na makakuha ang manager ng lamesa, para sa kanila, ng mabilis. Naglakad siya sa front desk, kinausap ang manager, at isinama ang $500 para ayusin ang lamesa, para sa kanya. Pero ang manager ay hindi interesado. Sa ganito kalaking restaurant, hindi na niya kailangan ng suhol. Sa huli, si Lisa ay napilitang sumuko. Bumalik ito sa waiting area. Miss Walters, bakit hindi po kayo umupo dito? Ako na po ang susubok, wika ni Darren. Nakita nilang lahat kung gaano napahiya si Lisa sa harapan ng manager. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan, kung hindi, ay baka sisihin siya ni Donna, Natalie at Fiona. Tumayo si Darren, at naglakad patungo sa manager, habang kinakabahan. Hindi siya importanteng tao, kaya siguradong mapapahiya din siya sa manager. Narinig na niya, ang tungkol sa manager ng Sunset Restaurant, ng ilang beses sa kanyang papa. Pero wala siyang idea, kung gaano kalalim ang kanilang pagkakakilanlan. Ngayon, dahil sa ganitong sitwasyon, ay napipilitan siya. Kailangan niyang sumubok, kaysa mapahiya sa pamilya ni Donna. Mas maigi pa rin ito, kaysa walang gawin. Magandang gabi Mr. Hood. Magalang niyang wika, habang papalapit sa manager. Ako nga pala si Darren Roger, mula sa Roger Constructions Company. May isinama ako na ilang mga kaibigan, para kumain dito. Baka makahanap po kayo ng lamesa, para sa amin. Ang Roger Constructions Company. Alam ni Mr. Hood na si Mr. Roger ang may-ari ng katamtamang negosyo na ito. Kung ikukumpara ito sa mga bisita ng restaurant, ang pamilya ng Rogers ay hindi importante. Nang susubukan na niya itong tanggihan, sa madiskarteng paraan, biglang may mga customer na pumasok sa pintuan. Si Alex, Debbie, at ang nanay nito na si Carla, ay pumasok sa restaurant. Nakita nila sina Lisa at ang iba pa. Ang mga ito ay nakaupo sa waiting area. Nagpunta sila doon para sumali. Si Mr. Hood ay natulala nang makita si Alex at Debbie. Base sa ikinikilos ni Debbie, ang isang babae na nasa katamtamang edad, ay ang kanyang magulang. Halata na magkakilala sila ng mga kasama ni Darren. Sa nakalipas na pangyayari sa restaurant. Nang gumawa ng kaguluhan si Bruno tungkol kay Debbie, walang awa na pinalo ni Alex ng bote ng alak, ang ulo ni Bruno. Tumawag si Bruno kay Mr. Sam Woodsworth para humingi ng tulong, na maparusahan si Alex. Pero nang marinig ni Sam Woodsworth, ang pangalan ni Alex, ang lahat ay biglang nagbago. Hindi lang dahil tinalo ni Alex si Bruno. Nilinisan din ito ang sahig, sa pamamagitan ng kanyang dila. May kakaiba kay Alex, na kahit si Sam Woodsworth, ay sobrang natatakot. At mukhang nandito siya kasama si Darren. Kung hindi niya matutulungan na makahanap ng lamesa, ang mga ito. Baka magalit si Alex, at ang buong restaurant ay malagay sa panganib. Inalala niya kung ano ang nangyari kay Bruno. Ang manager ay nanginig sa takot. Napalunok ito. Mr. Hood, tanong ni Darren na nagtataka sa nakitang ekspresyon sa kanyang mukha. Kailangan ninyo ng lamesa. Opo, magalang na sagot ni Darren. Pasensya na, nagkamali kami.
Maghahanda ako ng lamesa para sa iyo at mga kasama mo. Pakiusap, maghintay ka lang ng ilang sandali. Nagmamadali at parang takot na takot ang manager na umalis. Si Darren ay nagtataka. Kailan pa na ang aking ama ay naging maimpluwensya sa isip niya. Bago siya lumapit, nag-alala siya sa negosyo ng kanyang papa. Ito ay katamtaman lamang na negosyo. Baka hindi siya irespeto ni Mr. Wood. Hindi niya inaasahan na papayag si Mr. Wood ng ganoon kabilis nang marinig ang pangalan ng kanyang papa. Mukhang medyo nakikilala na ang aking papa sa New York City, sa isip niya. Sa ganoong pag-iisip, si Darren ay bumalik sa waiting area. Sa palagay mo, bakit pa rin kami nakaupo dito? Sinabi ito ni Lisa kay Alex, maliwanag na naaasar ito. Isa itong restaurant, hindi isang bahay. Hindi kayo pwedeng kumain kung saan nyo lang gusto. Tumingin si Lisa kay Darren. Darren, okay lang kung wala ng lamesa para sa atin. Hindi pa naman ako gutom, pwede pa naman tayong maghintay ng kalahating oras. Miss Walters, naayos ko na po. Naghahanap na ang manager ng lamesa para sa atin. Pagmamalaking sabi ni Darren. Napa-atras si Lisa sa narinig. Talagang may kakaiba sa iyo, Darren. Sinubukan ko rin, pero ang manager ay hindi nakinig sa akin. Nawala ka lang ng ilang minuto, at napapayag mo na siya. Nakakahanga ka. Tumingin siya kay Alex, at nagpatuloy. Hindi ka tulad ng ibang tao dito. Nagtatanong kung bakit nakaupo pa rin kami dito. Kung mayroon kang kakayahan, pumunta ka rin doon, at kausapin mo ang manager, inis nitong sabi. Tumalikod ito kay Alex. Isang waitress ang lumapit, at sinabi. Sumunod po kayo sa akin. Nasa taas po ang inyong lamesa. Ang pintuan ay may number na 888. Sa loob ng room ay maluwang at maliwanag. Mayroon itong decorations na red carpet, dilaw na mauupuan, at 2 mamahaling vase, na gawa sa porselana, na kasing laki ng tao. Nang makita ni Darren ang room, siya ay nagpanik. Tinanong niya ang waitress kung magkano ang halaga ng room na ito. Ang room na ito ay ang pinakamahal, magalang na sagot ng waitress. Ang presyo nito ay magsisimula sa $8,000. $8,000 pag-ulit ni Darren. Nabigla si Darren at kinabahan. Iniisip niya, ang kabuuang magagastos sa hapunang ito, ay aabot lamang sa $2,000. Ang 8,000 ay masyadong malaki. Darren, ano kaya kung maghanap na lang tayo ng ibang kwarto? Suggest ni Lisa. Hindi pa siya gumagastos ng ganito kalaki sa isang hapunan lamang. Si Donna at Darren ay mga estudyante pa lang. Paano nila magagawang gumastos ng ganito kalaking halaga? Okay lang, Miss Walters. Wika ni Darren, habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Gusto ko ang kwarto na ito. Magstay na lang tayo dito. Ayaw niyang mapahiya sa harapan ng lahat. Wala po kayong babayaran. Nakangiting sabi ng waitress. Sinabi ni Manager Hood na kagalang-galang daw po kayong mga bisita. At masaya po kami na nandito kayo sa aming restaurant. Ang inyong pagkain ay inaayos na po. Totoo ba na libre? Si Darren ay parang isang bilanggo na napalaya mula sa pagbitay. Sobrang saya niya. Tumingin siya sa waitress at napansin niya na natatakot at medyo nagtataka. Maupo po kayo, sabi ng waitress. Parating na po ang inyong hapunan. Ang lahat po ng inyong pagkain ay ang pinaka-the best po sa restaurant na ito. Ngumiti ito, at nagpaalam para umalis. Darren, ang mga salita mo ay kagalang-galang at nirerespeto, papuri ni Lisa. Hindi lang, na nadala mo kami sa mamahaling kwarto na ito. Nagawa mo rin na hindi magbayad para dito. Sobrang kontento ni Lisa sa maimpluwensyang kasintahan ng kanyang anak. Sumang-ayon din si Fiona. Nagtanong ito, ano ang pinagkakaabalahan ng iyong pamilya? Bakit sila ay nirerespeto? Sobrang interesado niya kay Darren. Ang pamilya ko ay may maliit na constructions company, at kumikita ito ng $10 million sa isang taon. Casual na sagot ni Darren. Ngumiti si Natalie sa kanya. Bumaling naman ito kay Alex. Tumingin siya mula taas hanggang pababa. Nagtanong ito, binata, ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Kumikita ba kayo ng $10,000 sa loob ng isang taon?
Ang aking pamilya ay walang negosyo, kaya paano naman ako kikita ng $10,000? Tanong ni Alex. Hindi siya interesado makipag-usap sa mapanghamak na tao. Lahat sila ay nilalait si Alex dahil sa pagiging walang pera nito. Dumating na ang mga waitress at may mga dalang iba't ibang klaseng putahe. Kabilang dito ang mushroom soup, pork chops, salmon, fruit salad, at marami pang iba. Hindi nila alam kung aling kutsilyo at tinidor ang gagamitin. Ipinakita ni Donna kung paano ang gagawin. Si Debbie at Alex ay alam ang kanilang ginagawa. Tumulong sila magpaliwanag kay Carla at Lisa. Paano ninyong dalawa alam kung ano ang tamang gagamitin? Tanong ni Lisa na hindi makapaniwala. Kumain na ba kayo sa lugar na katulad nito? Sumagot si Debbie. Nagtrabaho po ako dito ng part-time, casual na sagot ni Debbie. Ano kamo? Akala ko ay nakakain ka na sa lugar na katulad nito. Pero hindi. Nagtrabaho ka lang pala. Inisnab siya ni Lisa. Kahit gaano pa karami ang alam mo, ito ay isang pag-aaksayaw lang ng oras. Hindi ang mga katulad mo, ang magkakaroon ng pagkakataon makakain ng mamahaling pagkain. Bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Hood. Kamusta ang inyong pagkain? Magalang na tanong nito. Ang kanyang tingin ay nasa mukha ni Alex. Pero, hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact. Very good. Sagot ni Darren. Tumayo ito, at nakipagkamay kay Mr. Hood. Maraming salamat sa pag-aasikaso sa amin. Tatandaan ko ang araw na ito. Sobrang galang ni Mr. Hood. Nagpunta pa siya dito, para lang tanungin kung okay ang pagkain ko, sa isip niya. Gustong kausapin ni Mr. Hood si Alex pero, hindi pa rin binibitawan ni Darren ang kanyang kamay. Nakatayo pa rin ito at nakangiti sa kanya. Dahil hindi niya alam kung gaano ka-close si Darren at Alex. Ngumiti na lang siya. Nagsalita pa ng ilang beses si Darren, bago niya ito pinabayaan. Para sa pagbati sa inyong lahat. Nagdala ako ng 2 espesyal na bote ng red wine. Habang sinasabi ito ni Mr. Hood, ay nakaturo ito sa waiter, na may dala ng bote ng red wine. Kinuha niya ito sa waiter. Gusto niya itong ilagay sa harapan ni Alex, bilang tanda ng paggalang. Mr. Hood, sobrang maalalahanin ninyo, wika ni Darren. Paano ko ba ito tatanggapin? Kinuha ni Darren ang bote at na-surprise siya nang makita ito. Ito ang Louis XIV mula noong 1992. Napakamahal nito. Maraming salamat Mr. Hood. Paano mo nalaman na matagal ko nang gusto makatikim nito? Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.